So ayan, may tinadtad tayo na kamatis. Tapos ito yung mga bell pepper, sibuyas, luya, siling haba at saka yung siling labuyo at saka bawang. At ito nagbabad tayo ng daing or tawag dito, bulad. Sa amin tayo ng bulad. So usually pag bibili ako ng bulad, mas gusto ko, mas prefer ko yung dried fish na malaman. Ayoko bibili ng dried fish na maliliit. Mainit na yung ating kawali. So, first, lagay natin yung luya. Palabasin natin yung, tawag dito, yung amoy nito. And medyo okay na ito. Pwede na natin ihalo yung ating kamatis. Ayan. Ako hindi ako masyadong bibili ng kamatis sa palengke kasi anything ulam na may kamatis, talaga napapanin siya. Yun yung talagang tendency niya. Kahit palagyan mo ng suka. So, ayan. Pero ito, dahil gusto ko mag-escabetse, bumili ako ng kamatis. So, ayan. Pinapalambot natin yung kamatis. Nilagyan ko na rin ito ng konting tubig. Nilagyan ko na rin ng asin at vetsin. Pero yung asin, usually konti lang nilalagay ko kasi mahirap sa asin. Mahirap siya balance. Habang nag-evaporate siya, mas lalo siyang umaalat. So, most of the time, konti lang ako maglagay ng asin. And instead, ang nilalagay ko is patis. Ito kayo. Actually, pwede na ito lagyan ng sili. Siling haba. O at saka yung siling labuyo. Ako nilalagyan ko ng siling haba at saka siling labuyo. Kasi gusto ko maanghang. Medyo tumutuyo na ito. Tagdagan natin ng konting tubig. Saka natin ilalagay itong dried fish natin or bulad. Ayan. Para yung lasa sumipsip sa isda. Okay. Ayusin ko na mamaya. Hirapan ako. Isang kamay lang. Then, pwede na natin ihalo itong tawag dito. Itong bell pepper. O ngayon, nakikita natin medyo nabawasan na yung sabaw ng nung tawag nito nung sauce natin. At medyo sumisipsip na yung lasa sa isda. Saka natin ilalagay yung ating gata. Then, ipapaano natin ito, ipapa-absorb natin dun sa isda para hindi siya ganun kaalat.